Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa halaga ng isang tao? Halina't samahan ninyo akong muli, ang inyong lingkod, sa isang paglalakbay na magpapatunay na ang karunungan ay hindi laging nababalot sa ginto at karangyaan. Sinasabi nilang ang pangalan at yaman ang sukatan ng pagkatao. Ngunit paano kung ang tunay na pagbabago ay hindi matatagpuan sa mga naglalakihang gusali ng kapangyarihan, kundi sa isang sulok na madilim, sa piling ng isang taong matagal nang tinalikuran ng mundo? Ating pakinggan ang kwento ni Bughaw at Liwayway. Ang ingay ng makinang kumakaskas sa semento at ang matinis na langit-ngit ng gulong ang nagsisilbing musika sa magulong mundo ni Bughaw Alcantara, habang mabilis na tinatahak ng kanyang itim na sports car ang kalsada sa loob ng pamantasang ginto ng Maynila. Ang mga nagtataasang gusaling may pangalang Alcantara ay mabilis na nagdaraan sa kanyang paningin, mga gusaling ipinangalan sa kanyang pamilya, mga gusaling sumisigaw ng kapangyarihan, mga gusaling kinasusuklaman niya. Isang matandang propesor ang napatalon sa gulat, muntik nang masagi. Ngunit imbes na humingi ng tawad, mas lalo pang binilisan ni Bughaw ang takbo. Bahagya siyang napangisi. Ito ang gusto niya. Ang makita ang gulat, ang takot, ang inis sa mukha ng mga taong sumusunod sa patakaran ng isang mundong ayaw niyang maging bahagi. Ngunit sa kabila ng ingay, sa kabila ng bilis, sa kabila ng adrenalin, wala siyang maramdaman. Isang malaking espasyo sa kanyang dibdib na hindi mapunuan ng kahit anong gulo. Huminto lamang ang sasakyan nang harangin na ito ng dalawang security guard sa mismong tapat ng administration building. Kilala na nila kung sino ang nasa loob. Hindi na sila nag-abalang magalit. Pagod na pagkailing na lamang ang isinukli nila sa kanya. Bumaba si Bughaw mula sa sasakyan. Hindi man lang inayos ang gusot sa kanyang mamahaling damit. Ang kanyang mukha, na maaaring maging dahilan ng pagkahumaling ng sinumang babae, ay blanko, malamig, walang pakialam. Pinapatawag ka ng Dean, sabi ng isang guard. Alam ko. Walang ganang sagot ni Bughaw at naglakad na paakyat ng hagdan, ngunit hindi sa opisina ng Dean ang kanyang tungo. Alam niya kung sino talaga ang nagpapatawag sa kanya. Sa pinakatuktok ng gusali, sa isang opisina na mas malaki pa sa 3 silid-aralan, naroon ang tunay na hari ng unibersidad, ang kanyang ama, si Don Augusto Alcantara. Pagbukas ng pinto, isang malamig na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Nakaupo si Don Augusto sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa mahogany, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa mga papeles na binabasa. Ang presensya nito ay mabigat. Parang isang malaking bato na pumipitpit sa hangin. Napakagandang palabas na naman ang ginawa mo kanina, simula ni Don Augusto. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Halos mapatay mo na si Professor De Leon. Hindi sumagot si Bughaw. Dumiretso siya sa minibar at nagsali ng tubig sa baso. Hindi ka ba magsasalita? Ano pa ang gusto mong marinig, Itay? Sorry, hindi ko naman siya nabangga, sagot ni Bughaw. Hindi lumilingon. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Inihagis ni Don Augusto ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Bughaw ay nakasulat doon. Bughaw Alcantara. Status: probationary. Recommendation: expulsion. Isang bagsak na grado pa, Bughaw, sabi ng matanda. Sa wakas ay tumingin na sa kanya. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo at itatapon ka na palabas ng pamantasang ito. Ang pamantasang dugo't pawis ng lolo mo ang nagtayo. Ang kahihiyan. Ngumisi? Si Bughaw. Baka iyon na nga ang pinakamagandang mangyari sa buhay ko. Tumayo si Don Augusto. Sa kanyang taas at tindig, para siyang isang bundok na hindi kayang tibagin. Habang ako ang humihinga, hindi ka bibitiw sa unibersidad na ito. Aayusin mo ang buhay mo. At paano ko naman gagawin iyon?
May panghahamon sa boses ni Bughaw. Kukuha ka ng pinakamagaling na tutor sa buong Pilipinas para turuan ang bobo mong anak? Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa labi ni Don Augusto. Isang ngiting nagbigay ng kaba kay Bughaw. Hindi. Hindi ang pinakamagaling. Bibigyan kita ng isang aral na hindi mo makakalimutan. Isang aral sa pagpapakumbaba. Lumapit ang matanda sa bintana. Tinanaw ang malawak na campus sa ibaba. Simula bukas, pagkatapos ng klase mo, mayroon kang special tutorial sessions. Natawa si Bughaw. Sinabi ko na, patapusin mo ako. Putol ng ama, ang magiging tutor mo ay isang janitor ng universidad. Natigilan si Bughaw. Ang tawa ay namatay sa kanyang lalamunan. Ano? Narinig mo ako? Sabi ni Don Augusto. Bumalik ang tingin sa kanya. Araw-araw, tuturuan ka niya. Hindi ng calculus o ng history. Tuturuan ka niya ng leksyon ng buhay. Mararanasan mong magtrabaho. Mararanasan mong makita ang mundo sa labas ng toreng ginto mo. Hindi mo magagawa sa akin to! Sigaw ni Bughaw. Ang galit ay nagsisimula ng umakyat sa kanyang ulo. Isa itong kabaliwan. Isang kahihiyan. Ito na ang huling pagkakataon mo, Bughaw. Mariing sabi ni Don Augusto. Sumunod ka o kalimutan mo ng anak kita at kalimutan mo na ang lahat ng yaman na nag-aabang sayo. Walang nagawa si Bughaw, kundi ang tumalikod at padabog na isara ang pinto. Ang utos ng hari ay batas. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang huling klase, nilakad ni Bughaw ang pasilyo patungo sa hindi pamilyar na bahagi ng universidad, ang service area. Ang amoy ng mamahaling pabango ng mga estudyante ay napalitan ng amoy ng chlorine at lumang mop. Ang maliwanag na ilaw ay naging madilim. Dito, sa ilalim ng lupa, nagtatago ang mga taong nagpapanatiling malinis at makintab sa mundo niya sa itaas. Sa dulo ng pasilyo, sa isang maliit na bodega na nagsisilbing pahingahan ng mga janitor, nakita niya ito. Isang babae, nakatalikod, inaayos ang mga panlinis. Nakasuot ito ng asul na uniforme na halatang luma na. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng pusod. Napatikhim si Bughaw. Ikaw ba ang magiging tutor ko? Ang bawat salita ay puno ng paghamak. Dahan-dahang lumingon ang babae. Hindi siya matanda. Marahil ay nasa mga 30 anyos lamang. Ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod na higit pa sa kanyang edad. Mayroon siyang mga matang malalim na para bang nakita na nito ang lahat ng pait sa mundo. Hindi ito natinag sa presensya ni Bughaw. Tinitigan lang siya nito. Walang emosyon. Ito si Lai Weiwei, di magiba. Nainis si Bughaw sa katahimikan nito. Hoy, kinakausap kita. Bingi ka ba? Hindi pa rin ito sumagot. Sa halip, lumapit ito sa isang lumang blackboard na nakasandal sa pader, pumulot ng kapirasong chalk, at nagsulat. Hindi mga salita, isang komplikadong mathematical equation, isang bagay na alam ni Bughaw na kahit ang propesor niya sa advanced calculus ay mahihirapang sagutin. Pagkatapos isulat, ibinaba ni Liwayway ang chalk. Kumuha siya ng isang maruming basahan mula sa timba at inilahad ito kay Bughaw. Ang mga mata nila ay nagtagpo. At ano naman ang ituturo mo sa akin? May panunuya sa boses ni Bughaw habang tinitingnan ng babae mula ulo hanggang paa. Kung paano mag-mop ng tama, hindi ngumiti si Liwayway. Hindi rin siya sumimangot. Ang mukha niya ay nanatiling parang isang kalmadong lawa. Tumingin siya sa equation na nakasulat sa pisara. Pagkatapos ay sa basahan sa kamay niya. At sa wakas, sa nagtatakang mukha ni Bughaw. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigat. Burahin mo ang tunog ng pagaspas ng walis sa sementadong sahig. Ang amoy ng pinaghalong alikabok at panlinis. Ang paulit-ulit na pagyuko at pagtayo.
Ito ang mundong ginagalawan ni Liwayway de Magiba. Isang mundong may malinaw na hangganan, may simpleng mga patakaran. Dito, walang nagtatanong, walang nanghuhusga. Dito, isa lang siyang anino na nagmamantin ng kalinisan, isang mukhang hindi na pinapansin ng mga dumaraan. At gusto niya iyon. Ang pagiging invisible, iyon ang kanlungan niya. Pero sa pagdating ni Bughaw Alcantara, ang kanyang tahimik na mundo ay nagkaroon ng isang malakas at aroganteng ingay. Mula sa kinatatayuan niya sa dulo ng pasilyo, pinapanood niya ang binata. Pinapanood niya ang paraan ng paglakad nito, puno ng kumpiyansa na nagmumula sa yaman at kapangyarihan. Pinapanood niya ang paraan ng pagtingin nito sa paligid na para bang ang lahat ay pag-aari niya. At pinapakinggan niya ang mga salitang lumalabas sa bibig nito matatalas, mapanlait at puno ng galit sa mundo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nakikita si Liwayway na hindi nakikita ng iba. Isang bakas ng kalungkutan sa mga mata nito. Isang sugat na pilit tinatakpan ng kayabangan. Nakikita niya sa binata ang isang bersyon ng sarili niya noon, isang taong puno ng pangarap bago pa durugin ng mundo ang kanyang espiritu. Kaya naman, hindi siya natinag sa mga masasakit na salita nito. Ang mga salitang iyon ay baluti lamang. Seryoso ka ba? Gagawin mo akong tagabura ng pisara mo? Reklamo ni Bughaw. Hawak ang maruming basahan na para bang ito ay isang nakakadiring uod. Hindi sumagot si Liwayway. Tinalikuran niya ito at nagsimulang itulak ang kanyang cart ng panlinis. Malinaw ang mensahe. Kung ayaw mo, umalis ka. Walang nagawa si Bughaw kundi ang sumunod. Sa mga sumunod na araw, iyon ang naging takbo ng kanilang tutorial sessions. Hindi siya tinuruan ni Liwayway ng kahit ano mula sa libro. Sa halip, binibigyan niya ito ng mga gawain. Isang araw, inutusan niya itong pulutin isa-isa ang mga tuyong dahon sa malawak na hardin ng unibersidad. Sa una, nagreklamo si Bughaw. May mga hardinero para dito. Hindi ito trabaho ng isang alkantara. Sumagot si Liwayway nang hindi lumilingon. Ang pagpapakumbaba ay hindi namimili ng pangalan. Kinabukasan, dinala niya ito sa pinakatahimik na sulok ng library. Umupo ka dyan, utos niya. At makinig ka. Makinig saan? Sa katahimikan? Makinig ka sa tunog ng paglipat ng pahina. Sa bawat paghinga ng mga estudyanteng nagsusunog ng kilay. Pakinggan mo ang kanilang mga pangarap. Nagtiimbagang si Bughaw, ngunit sumunod pa rin. Isang hapon, habang nagmumop si Liwayway sa isang bakanteng hallway, hindi na napigilan ng binata ang sarili. Inagaw nito ang mop mula sa kanya at inihagis ito sa sahig. Tumilapon ang maruming tubig. Bumasa sa sapatos nilang dalawa. Ano ba talagang gusto mo? Sigaw ni Bughaw. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Pahirapan ako? Ipahiya ako? Sabihin mo na sa ama ko na sumuko ka na hindi mo kayang turuan ang isang tulad ko. Kalmado si Liwayway. Dahan-dahan niyang pinulot ang mop, piniga ang duming kumapit dito. At nagsimulang punasan ang natapong tubig. Hindi siya tumingin kay Bughaw. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Ito ay isang pader na hindi kayang sirain ng galit ni Bughaw. Sa bawat pagod na pagpunas ni Liwayway sa sahig, parang sampal iyon sa mukha ng binata. Napaupo na lang si Bughaw sa sahig, napasabunot sa sariling buhok, talunan, gabi. Pagkatapos ng isa na namang nakakapagod na araw, umuwi si Liwayway sa kanyang maliit na kwarto sa isang paupahan malapit sa unibersidad. Simple lang ang laman nito. Isang kama, isang maliit na mesa, at isang aparador. Binuksan niya ang ilalim na drawer ng aparador. Mula roon, kinuha niya ang isang kahon. Maingat niya itong binuksan.
Sa loob, nakalatag ang isang diploma, nakatupi na sa mga gilid. Liwayway A. Dimagiba, PhD in Educational Psychology, summa cum laude. Sa tabi nito ay isang ID card. Professor Liwayway Dimagiba, pamantasang ginto ng Maynila, at sa ilalim ng lahat, isang lumang litrato. Nakangiti siya dito, kasama ang iba pang mga propesor. Isang ngiting matagal nang nawala sa kanyang mga labi. Hinaplos niya ang kanyang mukha sa litrato. Isang multo mula sa nakaraan. Isang buhay na ninakaw sa kanya. Bigla, may nag-flash sa kanyang isipan. Ang mukha ng isang babaeng nakangiti rin. Ngunit ang mga mata ay puno ng inggit. Ang mukha ni Profesora Eloisa Magsaysay. Napapikit si Liwayway. Ang sakit ay nandoon pa rin. Sariwa pa rin. Itiniklop niya ang kahon at mabilis na isinilid pabalik sa drawer. Ayaw na niyang alalahanin. Kinabukasan, habang nagwawalis sa may tapat ng library, natanaw niya si Bughaw na palabas sa likod nito. Kasunod si Profesora Magsaysay, nakangiti habang kinakausap ang binata. Mr. Alcantara, I'm so glad to see you're finally taking your studies seriously. May pag-asa pa pala? Sabi ng propesora. Ang boses ay matamis ngunit may bahid ng panunuya. Nagtama ang tingin ni Liwayway at ni Profesora Magsaysay. Isang segundo lang iyon, ngunit sapat na para maramdaman ni Liwayway ang lamig. Ang mga mata ni Magsaysay ay mapanuri. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang basura. Nag-iwas agad ng tingin si Liwayway, hinigpitan ang hawak sa walis at nagpatuloy sa paglilinis. Hindi niya alam na nakita ni Bughaw ang lahat. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng propesora. Nakita niya ang biglaang pag-iwas ng tingin ni Liwayway. May tensyon doon, isang bagay na hindi niya maintindihan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Bughaw. Sino ba talaga ang babaeng ito? Isang janitor na kayang magsulat ng advanced equation? Isang babaeng hindi natitinag sa galit niya? Isang babaeng nagpatigil sa mundo ng isang aroganteng propesora sa isang tingin lang dahil sa kuryosidad. Sinundan niya ito pagkatapos ng trabaho. Maingat. Mula sa malayo, naglakad si Liwayway palabas ng campus, sumakay ng jeep, at bumaba sa tapat ng isang pampublikong aklatan. Pumasok ito sa loob. Sumunod si Bughaw. Nagtago sa likod ng isang mataas na estante ng mga libro. Nakita niya si Liwayway. Umupo ito sa isang sulok na walang gaanong tao. Mula sa bag, inilabas nito ang isang makapal na libro. Mula sa kinatatayuan ni Bughaw, hindi niya mabasa ang pamagat. Ngunit nakita niya ang mga diagram at numero sa mga pahina, mukhang komplikado. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aklatan, nakita ni Bughaw ang ibang Liwayway. Nawala ang pagod sa kanyang mukha. Napalitan ito ng konsentrasyon, ng isang uhaw na pagkauhaw sa kaalaman. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang binabasa ang bawat salita. Para siyang isang taong matagal na pinagkaita ng tubig at ngayon ay nakahanap ng isang bukal. Hindi siya isang simpleng janitor. Alam iyon ni Bughaw. Nang tumayo na si Liwayway para umuwi, aksidenteng nasagi ni Bughaw ang isang libro mula sa estante. Gumawa ito ng malakas na kalabog. Napalingon si Liwayway. At sa unang pagkakataon, nakita ni Bughaw ang gulat at takot sa mga mata nito. Mabilis itong tumalikod at nagmamadaling lumabas ng library. Naiwan si Bughaw na nakatayo, hawak ang nahulog na libro. Tiningnan niya ang pamagat nito. Astrophysics and the Fabric of Spacetime. Napatingin siya sa pintong nilabasan ni Liwayway. Ang isip ay gulong-gulo. Isang tanong lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak. Sino ka ba talaga? Ang imahe ni Liwayway sa ilalim ng ilaw ng aklatan, ang konsentrasyon sa kanyang mukha, at ang pamagat ng librong hawak niya, lahat ng iyon. Ang babaeng nagwawalis ng sahig sa umaga ay nagbabasa ng tungkol sa kalawakan sa gabi.
Ang misteryo ay unti-unting nagiging isang matinding kuryosidad, isang palaisipan na kailangan niyang buuin. Hindi na niya ito tinitingnan bilang isang parusa. Ang kanilang tutorial sessions ay naging isang laro ng pagmamanman para sa kanya. Bawat kilos ni Liwayway, bawat salitang binibitawan o hindi binibitawan ay sinusuri niya, naghahanap ng kahit anong pahiwatig. Kinabukasan, habang nag-aayos sila ng mga lumang libro sa basement ng library, sinubukan niyang muli, "Nagustuhan mo ba yung libro mo kagabi?" Tanong ni Bughaw. Kunwari abala sa pagpupunas ng alikabok sa isang aklat. Mukhang mahirap basahin. Natigilan si Liwayway sa pag-aayos. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa ere. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata ay may babala. Hindi kasama sa trabaho mo. Ang alamin ang mga ginagawa ko pagkatapos ng trabaho ko. Hindi ba't trabaho mo na turuan ako? Ganti ni Bughaw. Hindi nagpatalo. Paano mo ako tuturuan kung hindi mo ako kinakausap? O baka naman, takot kang may malaman ako tungkol sa'yo? Isang saglit na katahimikan ang namagitan. Tinitigan ni Liwayway si Bughaw na para bang tinatansya ang lalim ng kanyang intensyon. Sa huli, umiling lang ito at ipinagpatuloy ang ginagawa, pero hindi sumuko si Bughaw. Kailangan niyang sirain ang pader na nakapalibot dito. Kinailangan niyang gumawa ng paraan. Mayroon siyang isusumiteng papel para sa klase ni Profesora Magsaysay. Isang papel tungkol sa epekto ng social media sa mental health ng kabataan. Sinadya niyang gumawa ng isang argumentong puno ng butas. Isang argumentong madaling gibain. Isang hapon, sa bodega kung saan sila unang nagkita, inilapag niya ang papel sa isang lumang mesa sa harapan ni Liwayway. "Basahin mo," sabi niya. "Sabihin mo kung ano ang mali." Tiningnan lang ni Liwayway ang papel, pagkatapos ay umiling. "Hindi ako propesor, pero nagbabasa ka ng libro tungkol sa astrophysics," giit ni Bughaw. "Kaya alam kong mas matalino ka kaysa sa pinapakita mo." "Sige na, basahin mo lang. Kailangan ko ng tulong." Sa unang pagkakataon, may nakita si Bughaw na pag-aalinlangan sa mga mata nito. Tila may isang bahagi sa loob ni Liwayway na gustong tumulong, isang bahaging matagal na niyang ikinukubli. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha nito ang papel at sinimulang basahin. Habang nagbabasa, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago. Ang blankong ekspresyon ay napalitan ng bahagyang pagkunot ng noo. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba niya ang papel. "Mahina ang pundasyon ng argumento mo," sabi niya. "Ang boses ay direkta. Sinasabi mong social media ang sanhi, pero hindi mo isinasaalang-alang ang ibang mga salik, socioeconomic pressure, family dynamics, pre-existing mental health conditions. Ang social media ay hindi ang sakit." Bughaw. Isa lang itong salamin na nagpapakita kung gaano nakasira ang nasa loob. Napatanga si Bughaw. Ang pagsusuri nito ay mabilis, matalas, at mas malalim pa sa lahat ng narinig niya mula sa kanyang mga propesor. "Paano? Paano mo nasabi yan?" "Dahil tinitingnan mo lang ang ibabaw," sagot ni Liwayway. "Para kang isang doktor na ginagamot ang lagnat pero hindi hinahanap ang impeksyon. Kailangan mong maghukay ng mas malalim." Biglang nag-init ang dugo ni Bughaw, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paghanga. Hinamon niya ito. "Okay, sige. Patunayan mo." At doon, sa gitna ng amoy ng alikabok at mga lumang gamit, nagsimula ang isang debate. Bawat argumento ni Bughaw ay sinasagot ni Liwayway ng isang tanong. Bawat tanong ay nagbubukas ng bagong pinto sa isipan ng binata. Hindi siya binigyan ni Liwayway ng mga sagot. Tinuruan niya siyang magtanong, "Bakit mo iniisip na iyon ang dahilan? Ano ang ebidensyang sumusuporta sa paniniwala mong yan? Kung ikaw ang nasa kabilang panig, paano mo kokontrahin ang sarili mong punto?" Habang tumatagal ang kanilang pagtatalo, unti-unting nawawala ang pagiging janitor ni Liwayway.
Ang kanyang mga kilos ay nagiging mas masigla. Ang kanyang boses ay nagkakaroon ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata, na dati walang buhay, ay nag-aalab sa talino. Nakikita ni Bughaw sa kanyang harapan ang isang tunay na guro. Isang henyo na nagtatago sa ilalim ng uniforme ng isang tagalinis sa isang iglap habang pareho silang nakasandal sa isang estante para abutin ang isang aklat na ginagamit nilang referensya. Nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa braso ni Bughaw. Napatingin siya kay Liwayway. Napatingin din ito sa kanya. Ang ingay ng kanilang debate ay biglang napalitan ng isang makahulugang katahimikan. Nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, isang bakas ng pagkagulat, ng kahinaan. Mabilis na binawi ni Liwayway ang kanyang kamay, tila napaso. Umiwas ito ng tingin at tumikhim. Kailangan ko nang umuwi. Sabi nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ngunit bago pa ito makatalikod, hinawakan ni Bughaw ang braso nito. Hindi mahigpit, ngunit sapat para pigilan ito. Teka, sabi niya, ang boses ay mas seryoso na ngayon, wala nang bakas ng kayabangan. Salamat. Tumingin sa kanya si Liwayway. Nagtataka. Salamat sa pagtuturo. Pagpapatuloy ni Bughaw. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang lahat ng pagpapanggap ay isinantabi na. Turuan mo ako. Please. Hindi bilang parusa ng tatay ko. Hindi bilang isang laro. Turuan mo ako kung paano mag-isip. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bughaw ang pader ni Liwayway na unti-unting gumuho. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito, na para bang isang mabigat na pasanin ang nabawas sa kanyang dibdib. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Bughaw, isang kislap ng pag-asa. Tumango ito ng dahan-dahan. Sige, tuturuan kita. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Bughaw, isang tunay na ngiti. Talaga? Anong una nating gagawin? Babaguhin natin tong research paper ko? Umiling si Liwayway. Hindi. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso na ulit. Tuturuan kita. Pero sa isang kondisyon. Ano yon? Kahit ano? Tumingin si Liwayway sa paligid ng bodega, sa mga walis, sa mga timba, sa kadiliman. Pagkatapos ay tumingin itong muli kay Bughaw. Ang tunay na pag-aaral ay hindi tungkol sa grado, Bughaw. Tungkol ito sa pagbabago. Sabi niya, inuulit ang mga salitang babago sa buhay ng binata. Ang kondisyon ko, kalimutan mo muna na isa kang Alcantara. Kalimutan mo muna na isa kang Alcantara. Ang mga salitang iyon ni Liwayway ay naging isang susi na nagbukas ng isang bagong mundo para kay Bughaw. Naging mantra niya ito. Sa kanilang mga klase, hindi na siya ang aroganteng prinsipe ng PGM. Isa lamang siyang estudyanteng sabik na matuto. At si Liwayway. At si Liwayway. At hindi na lang siya isang janitor. Sa mga sandaling sila lang ang magkasama, siya ay nagiging si Profesora Dimagiba muli. Ang kanilang mga aralin ay hindi na ginaganap sa madilim na bodega. Dahil bawal at lihim ang kanilang ginagawa, humanap sila ng mga lugar na hindi pinapansin ng iba. Ang kanilang silid-aralan ay naging ang mga bakanteng pasilyo sa gabi, ang abandonadong hardin sa likod ng College of Arts, at ang pinakapaborito nilang lugar ang rooftop ng lumang gusali ng aklatan. Doon, sa ilalim ng kumikinang na mga bituin at sa malamig na yakap ng hangin, ang kanilang mga aralin ay nagiging mas malalim. Isang gabi, nakaupo sila sa gilid ng rooftop, ang mga paa ay nakabitin sa ere. Tumingala si Liwayway sa kalawakan. Tingnan mo yan, Bughaw. Sabi niya, ang boses ay mahina. Itinuro niya ang isang kumpol ng mga bituin. Nakikita mo ba ang Orion's Belt? Tumingin si Bughaw. Para sa kanya, mga simpleng tuldok lang ng liwanag ang mga iyon. Parang mga bituin lang. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway.
Sa mata ng isang siyentipiko, ang mga yan ay naglalakihang bola ng gas na nagliliyab milyon-milyong light years ang layo. Sa mata ng isang manlalayag, yan ang gabay pauwi. Sa mata ng isang makata, yan ang mga diamanteng isinaboy sa itim na tela ng gabi. At sa mata ng mga sinaunang Griego, yan ang sinturon ng isang maalamat na mangangaso. Tumingin siya kay Bughaw. Iisang bagay, pero napakaraming kahulugan. Depende sa kung sino ang tumitingin. Ganyan din ang kaalaman, Bughaw. Hindi sapat na alam mo ang isang bagay. Ang tanong, paano mo ito titingnan? Namangha si Bughaw. Sa simpleng pagtuturo tungkol sa mga bituin, binuksan ni Liwayway ang kanyang isip sa isang bagong konsepto. Sa bawat araw na lumilipas, hindi na lang ang utak ni Bughaw ang kanyang binabago. Unti-unti, binabago na rin niya ang kanyang puso. Nagsimula siyang mapansin ang mga maliliit na bagay tungkol dito. Ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo kapag malalim ang iniisip, ang pag-angat ng gilid ng kanyang labi. Kapag may nasabi siyang matalino, ang pagod sa kanyang mga mata na unti-unting napapalitan ng kislap sa tuwing nagkukuwentuhan sila. Isang araw, nakita niyang may tinitingnan si Liwayway sa bintana ng isang bookstore sa labas ng campus. Isang makapal na libro tungkol sa Philippine mythology. Nakita niya ang pangungulila sa mga mata nito. Kinabukasan, iniabot niya rito ang isang paper bag. "Ano to?" tanong ni Liwayway. Nagtataka. "Buksan mo," sabi ni Bughaw. Nang buksan ito ni Liwayway, nakita niya ang librong tinitingnan niya kahapon. Bago. Makintab. Napatingin siya kay Bughaw. "Saan mo? Saan mo to nakuha?" "Binili ko." Simpleng sagot ng binata. Itinago niya ang katotohanang ito ang unang pagkakataon na gumastos siya mula sa sarili niyang ipon, hindi mula sa perang bigay ng kanyang ama. "May bago tayong mapag-usapan." Napayuko si Liwayway. Hinaplos ang pabalat ng libro. Nang muli siyang mag-angat ng tingin, nakita ni Bughaw ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita. Isang tunay, malawak na ngiti. Isang ngiting nagpaliwanag sa buong mukha nito na para bang ang araw ay sumikat sa isang madilim na silid. Natulala si Bughaw. Sa sandaling iyon, hindi ito si Liwayway na janitor o si Profesora Di Magiba. Siya lang si Liway, isang babaeng may pinakamagandang ngiti sa mundo. "Salamat, Bughaw," sabi nito. Ang boses ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang kanilang samahan ay lumalim. Mula sa pagiging tutor at estudyante, naging magkaibigan sila. Nagkukuwentuhan sila hindi lang tungkol sa mga libro, kundi pati na rin sa buhay. Ikinuwento ni Bughaw ang bigat ng pagiging isang alkantara. Ikinuwento ni Liwayway ang simpleng pangarap niyang makapagturo at makapagbahagi ng kaalaman, isang pangarap na hindi niya idinitalye kung bakit natigil, ngunit habang lumalalim ang kanilang koneksyon, hindi nila namamalayan na may isang pares ng matang nagmamasid mula sa bintana ng kanyang opisina. Madalas na nakikita ni Profesora Eloisa Magsaysay si Bughaw na naglalakad sa campus. Pero hindi na ito ang Bughaw na kilala niya. Hindi na ito ang rebeldeng walang pakialam. May direksyon na ang lakad nito. May liwanag sa mga mata nito. At madalas, sa hindi kalayuan, natatanaw niya ang anino ng isang babaeng nakaunipormeng asul. Ang janitor, isang hapon, nakita niya silang dalawa na magkasamang naglalakad palabas ng isang coffee shop. Nagtatawanan. Isang bagay ang pumitik sa loob ni Magsaysay. Inggit, hinala, at isang pamilyar na galit. Galit para sa babaeng matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang gabi, muli silang umakyat sa rooftop. Mas malamig ang hangin ngayon, kaya't ibinigay ni Bughaw ang kanyang jacket kay Liwayway. "Hindi ka ba nilalamig?" tanong nito. "Hindi," sagot ni Bughaw. Kahit ang totoo ay nararamdaman niya ang ginaw. "Okay lang." Nagkatinginan sila. Ang ingay ng syudad sa ibaba ay tila humina.
Tanging ang tibok ng kanilang mga puso ang kanilang naririnig. Dahan-dahan, hindi na napigilan ni Bughaw ang sarili. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Liwayway. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, pero hindi ito umiwas. Napapikit siya. Handa nang damhin ang mga labi nito. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, biglang naitulak siya ni Liwayway palayo. Mahina lang, pero sapat na para masira ang sandali. Hindi! Bulong nito, umiiling. Ang mga mata ay puno ng takot. Liway? Anong problema? Naguguluhang tanong ni Bughaw. Hindi pwede, Bughaw, sabi ni Liwayway. Tumayo ito at lumayo sa kanya. Ang mukha nito ay namumutla. Magkaiba ang mundo natin. Anong ibig mong sabihin? Hindi na mahalaga yon. Mahalaga, sigaw nito. Mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Ako, isa lang akong janitor. At ikaw, isa kang alkantara. Langit ka, lupa ako. Hindi kailanman magtatagpo. Tumalikod ito at nagmamadaling umalis. Iniwan si Bughaw na nakatayo, litong-lito at nasasaktan. Ang init ng sandali ay napalitan ng nagyeyelong hangin ng gabi. Habang pinapanood niyang maglaho ang anino ni Liwayway sa dilim, alam niyang mayroon itong tinatakasan. Isang bagay na mas malalim pa sa pagkakaiba ng kanilang estado sa buhay. Isang multo mula sa nakaraan na ayaw nitong harapin at determinado siyang alamin kung ano iyon. Ang pag-iwas ni Liwayway ay nagtayo ng isang bagong pader sa pagitan nila ni Bughaw. Naging formal muli ang kanilang mga pagkikita. Bumalik sa pagiging guro at estudyante. Ngunit sa pagkakataong ito, ang distansya ay hindi na dahil sa paghamak, kundi dahil sa isang takot na hindi nila masabi. Mas lalong ibinuhos ni Bughaw ang kanyang sarili sa pag-aaral. Ito na lang ang tanging paraan para manatili siyang malapit kay Liwayway. Mula sa isang pasaway na estudyante, naging isa siya sa mga pinakamahusay sa kanyang mga klase. Ang mga propesor na dati sumusuko na sa kanya ay ngayon ay humahanga sa kanyang mga matatalinong tanong at malalim na pagsusuri. Lahat ay nakapansin, lalo na si Profesora Eloisa Magsaysay. Para kay Magsaysay, ang biglaang pagbabago ni Bughaw Alcantara ay isang insulto. Sa loob ng maraming taon, sinubukan niyang turuan ng binatang ito, ngunit laging bigo. At ngayon, sa loob lamang ng ilang buwan, nagbago ito ng ganoon na lamang. Hindi maaari. Mayroon siyang hinala. Isang hinalang kinukumpirma ng kanyang mga nakikita ang palihim na pagsulyap ni Bughaw sa janitor na iyon, ang paminsan-minsang pag-uusap nila sa mga pasilyo. Hindi ito nagkataon lamang, kaya't nagplano siya. Kailangan niyang patunayan na ang pagbabago ni Bughaw ay peke, isang ilusyon. At kailangan niyang ipamukha sa lahat na ang janitor na iyon ay walang iba kundi isang masamang impluwensya. Sa kalagitnaan ng semestre, inanunsyo ni Profesora Magsaysay ang isang major examination. This exam will cover everything we've discussed and more, sabi niya sa klase. Habang ang mga mata ay nakatutok kay Bughaw, it will separate the truly brilliant from those who are merely pretending. Nang ilabas ang mga sakop ng pagsusulit, halos manlumo ang buong klase. Ang mga paksa ay hindi lamang mula sa kanilang mga aralin, kundi pati na rin sa mga advanced na konsepto na para sa mga nasa mas mataas na antas. Ito ay isang bitag. Isang bitag na partikular na idinisenyo para sa pagbagsak ni Bughaw. Gabi-gabi, sinusubukan ni Bughaw na aralin ang mga materyales, ngunit sa bawat pahinang binabasa niya, mas lalo lamang siyang nalilito. Ang kumpiyansa na unti-unti niyang binuo ay nagsimulang gumuho. Isang gabi, sa rooftop, hindi na niya napigilan ang sarili. Inihagis niya ang kanyang libro sa sahig. Hindi ko kaya, Liway. Masyadong mahirap. Ginawa niya to para ibagsak ako. Pinulot ni Liwayway ang libro.
Tiningnan niya ang mga pahina. Kalmado ang kanyang mukha. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang alam mo, Bughaw. Tungkol ito sa kung paano mo kinokonekta ang mga nalalaman mo. Pero hindi ko alam kung paano. Sabi ni Bughaw, ang boses ay puno ng pagkabigo. Dahil sinusubukan mong kabisaduhin ang mga sagot, paliwanag ni Liwayway. Huwag mong kabisaduhin. Intindihin mo ang tanong. Ang bawat problema, gaano man kakomplikado, ay binubuo ng mas maliliit at mas simpleng mga bahagi. Hanapin mo ang mga bahaging iyon at unti-unti, mabubuo mo ang kabuuan. Sa mga sumunod na gabi bago ang pagsusulit, iyon ang kanilang ginawa. Sa halip na magsaulo ng mga formula at petsa, tinuruan ni Liwayway si Bughaw kung paano mag-isip. Tinuruan niya itong tingnan ang isang problema mula sa iba't ibang anggulo. Ang kanilang naging tagpuan ang Kape Bahaghari, isang maliit na coffee shop sa labas ng universidad kung saan walang nakakakilala sa kanila. Doon, sa ilalim ng dim na ilaw at sa amoy ng kape, nagpuyat sila. Sa araw ng pagsusulit, ang buong silid ay nababalot ng tensyon. Lahat ng estudyante ay balisa. Si Bughaw lang ang nakaupo ng tuwid, kalmado. Hindi dahil alam niya ang lahat ng sagot, kundi dahil alam na niya kung paano haharapin ang mga tanong. Nang ipamigay ni Profesora Magsaysay ang test paper, ngumiti ito ng mapanlait kay Bughaw. "Good luck, Mr. Alcantara. You'll need it." Nagsimula ang pagsusulit. Sa una, tila blanko ang isip ni Bughaw. Ang mga tanong ay mas mahirap pa sa kanyang inaasahan. Ngunit huminga siya ng malalim at inalala ang sinabi ni Liwayway. Hanapin mo ang mas maliliit na bahagi. Sinimulan niyang basagin ang bawat problema. Gumuhit siya ng mga diagram. Nagsulat siya ng mga posibleng solusyon at unti-unti na para bang nagbubukas ang isang landas sa isang makapal na gubat, nagsimulang maging malinaw ang lahat. Pagkatapos ng 3 oras, si Bughaw ang isa sa mga huling nagpasa ng papel. Pag-abot niya nito kay Magsaysay, nagtama ang kanilang mga mata. Ang ngiti sa mukha ng propesora ay nawala. Napalitan ito ng pagtataka at bahagyang inis. Makalipas ang 1 linggo, ibinalik ang mga resulta. Ang pinakamataas na marka sa pagsusulit na ito na masasabi kong isa sa pinakamahirap na ibinigay ko sa aking karera. Simula ni Magsaysay, tila hindi makapaniwala sa kanyang sasabihin, ay nakuha ni Ginoong Bughaw Alcantara. Isang bulungan ng pagkamangha ang kumalat sa buong silid. Napatingin ang lahat kay Bughaw. Ngunit si Bughaw ay hindi sa kanila nakatingin. Nakatingin siya sa labas ng bintana, sa isang aninong nagwawalis sa di kalayuan. Ngumiti siya. Ang tagumpay ni Bughaw ay naging isang malaking sampal sa mukha ni Magsaysay. Ang kanyang galit ay hindi na para kay Bughaw, kundi nakatuon na sa pinaghihinalaan niyang nasa likod ng lahat si Liwayway de Magiba. Hindi niya matanggap na isang hamak na janitor ang nakahigit sa kanya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinahapunan, palihim na nagtungo si Profesora Magsaysay sa Human Resources Department. Gamit ang kanyang posisyon, hiniling niyang makita ang 201 file ng lahat ng janitor. "Bakit po ninyo kailangan, ma'am?" tanong ng clerk. "Routine check lang. Gusto kong masigurado na malinis ang records ng mga nagtatrabaho sa universidad na ito," pagsisinungaling niya. Isa-isa niyang binuklat ang mga folder. At doon, nakita niya, Liwayway de Magiba. Ang impormasyon ay kakaunti. Nakaraang tirahan, hindi nakalista. Educational attainment, high school graduate. Walang anumang kahinahinala, pero hindi na kontento si Magsaysay. May mali. Alam niya, bumalik siya sa kanyang opisina at binuksan ang kanyang computer. Nag-login siya sa Internal Digital Archives ng universidad, isang database na para lamang sa mga matataas na opisyal. Nag-type siya ng isang pangalan. Liwayway de Magiba, no results found. Sinubukan niyang muli. Sa pagkakataong ito,
Isinama niya ang kanyang hinala, dismissed faculty. Searching, at pagkatapos ng ilang segundo, lumabas ang isang resulta. Isang artikulo mula sa student publication ng PGM. 10 taon na ang nakalilipas. Nakatago sa isang protektadong server. Binuksan niya ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Habang binabasa ang pamagat, isang ngiting puno ng tagumpay at kasamaan ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Gotcha! Bulong niya sa kanyang sarili. Habang nakatitig sa lumang litrato ni Liwayway sa artikulo, isang litratong mas bata, mas masaya, at may titulong nakasulat sa ilalim, Profesora Liwayway de Magiba. Ang headline, ang batang propesor ng PGM ay tinanggal dahil sa pandaraya sa akademya. Hawak ang impormasyong tila isang sandata. Naghintay si Profesora magsaysay ng perpektong tiempo at ang pagkakataon ay dumating isang maaliwalas na hapon sa lobby ng administration building kung saan maraming mga estudyante at guro ang dumaraan. Nagkataong naroon si Bughaw, kausap ang ilang kaklase. Mula sa di kalayuan, papalapit si Liwayway. Tulak-tulak ang kanyang cart ng panlinis, abala sa kanyang trabaho, at walang kamalay-malay sa panganib na nag-aabang. Ito na ang sandali, may hawak na tasa ng mainit na kape. Sinadya ni Profesora magsaysay na maglakad patungo sa direksyon ni Liwayway. Nagkunwari siyang natapilok at aksidenteng ibinuhos ang laman ng tasa sa uniforme ni Liwayway. Ay! Nako! Sigaw ni magsaysay. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Sorry, miss. Hindi kita napansin. Ang dumi-dumi mo tuloy. Napahinto ang lahat. Napatingin sila sa eksena. Si Liwayway ay napaurong, gulat, at bahagyang napaso sa init ng kape. Ngunit higit sa sakit ng paso, mas masakit ang kahihiyang nararamdaman niya habang pinagtitinginan siya ng mga tao. Okay lang po, ma'am, sabi niya. Yumuko para pulutin ang nahulog na tasa. Ngunit hindi pa tapos si magsaysay. Lumuhod ito ng bahagya, kunwari tinutulungan si Liwayway, at bumulong ng mga salitang para lamang sa pandinig nilang dalawa. Mga salitang tila lason. 10 taon na ang nakalipas, pero ganyan ka pa rin. Tanga. Nagpapauto sa isang bata. Akala mo ba hindi ko alam, Profesora? Nanigas si Liwayway. Ang bawat salita ay tumusok sa kanyang puso na parang mga karayom. Nag-angat siya ng tingin kay magsaysay at nakita niya sa mga mata nito ang purong pagkasuklam. Sa sandaling iyon, nakalapit na si Bughaw. Nakita niya ang mantsa sa damit ni Liwayway at ang mapanuyang ngiti sa labi ni magsaysay. Anong nangyayari dito? Tanong ni Bughaw. Ang boses ay may awtoridad. Wala? Mr. Alcantara, isang maliit na aksidente lang. Sagot ni magsaysay. Tumayo at pinagpagan ang kanyang damit. Tumingin siya kay Liwayway na nakaluhod pa rin sa sahig. Basura ka noon, basura ka pa rin ngayon. Ang huling mga salita ay sinadya niyang lakasan. Sapat para marinig ng mga taong malapit sa kanila kasama na si Bughaw. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Bughaw. Hindi niya alam ang buong kwento, pero alam niyang may mali. May kalupitang nagaganap sa kanyang harapan. Get out! Mariing sabi ni Bughaw kay magsaysay. Excuse me? Sabi ko. Umalis ka na. Ulit ni Bughaw. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag na huwag mong babastusin ang kahit sino sa harapan ko. Natigilan si magsaysay. Hindi siya makapaniwala na isang estudyante, isang Alcantara, ang kumakalaban sa kanya para sa isang hamak na janitor. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Bughaw. Umismid na lang siya, tumalikod, at umalis. Naiwan si Bughaw at si Liwayway. Inilahad ni Bughaw ang kanyang kamay para tulungan itong tumayo. Tumayo siya sa sarili niya, nanginginig, at mabilis na itinulak ang kanyang cart palayo sa mga matang mapanghusga. Sinundan siya ni Bughaw. Inabutan niya ito sa isang bakanteng pasilyo. Liway! Teka!
Tawag niya. Hinawakan ito sa braso. Anong ibig sabihin ng sinabi niya? Anong profesora? Hindi lumingon si Liwayway. Wala yon. Kalimutan mo na. Hindi ko makakalimutan, giit ni Bughaw. May tinatago ka sa akin, Liway? Matagal na. Please, sabihin mo na sa akin ang totoo. Humarap si Liwayway sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Bughaw ang mga luhang bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Mga luhang matagal na niyang itinatago. Dinala siya ni Bughaw sa rooftop, ang kanilang santuwaryo. Doon, habang papalubog ang araw at nag-aagaw ang dilim at liwanag, sa wakas ay gumuho ang pader na matagal nang itinayo ni Liwayway. Umupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod, at nagsimulang magkwento. Ang boses niya ay pabulong, basag. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pangarap na maging pinakabatang propesor sa PGM. Ang kanyang makabagong research tungkol sa empathetic education. Ang kanyang kasabayan at kaibigan noon, si Eloisa Magsaysay, na laging nasa anino niya. Ikinuwento niya ang gabi bago niya isumite ang kanyang final dissertation. Nagtiwala siya kay Eloisa. Ipinabasa niya dito ang kanyang obra. Kinabukasan, isinumite ni Eloisa ang isang halos kaparehong papel, inunahan siya. At hindi lang iyon, gumawa si Eloisa ng mga pekeng ebidensya, mga email, mga pekeng drafts na nagpapatunay na si Liwayway ang nagnakaw ng ideya. Walang naniwala sa akin, sabi ni Liwayway. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Bata pa ako, wala akong pangalan. Siya, galing siya sa pamilya ng mga akademiko. Mas pinaniwalaan nila ang isang Magsaysay kaysa sa isang dimagiba na galing probinsya. Ikinuwento niya ang kahihiyan sa disciplinary hearing, ang mga akusasyon, ang pagtalikod ng mga taong tinuring niyang kaibigan, at ang huling dagok ang pagtanggal sa kanya sa universidad, ang pag-blacklist sa kanyang pangalan sa lahat ng academic institutions. Ninakaw sa kanya ang lahat, ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pangarap. Kaya ako nagtago. Pagtatapos niya, nagtago ako dito, sa lugar kung saan nawala ang lahat sa akin. Naging janitor ako para maging invisible, para walang makakilala sa akin, para walang makasakit sa akin ulit. Habang nakikinig, unti-unting napalitan ng matinding galit ang pagkalito ni Bughaw. Galit para kay Magsaysay, galit para sa universidad, galit para sa inhustisya ng mundo. Lumapit siya kay Liwayway, lumuhod sa harapan nito. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi nito gamit ang kanyang mga hinlalaki. Hindi mo kasalanan, Liway. Sabi niya, ang boses ay puno ng isang damdaming hindi pa niya naramdaman dati, isang matinding pagnanais na protektahan ito. Hindi mo kasalanan. Tumingin sa kanya si Liwayway. Ang mga mata ay puno ng sakit at pag-asa. Bughaw. Hindi na napigilan ni Bughaw ang sarili. Inilapit niya ang kanyang mukha at marahan itong hinalikan. Isang halik na puno ng pag-unawa, ng respeto, at ng isang pangakong hindi binigkas. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, niyakap niya ito ng mahigpit. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Ramdam niya ang bigat ng 10 taong pasanin nito. Babawiin natin ang lahat ng kinuha niya sa'yo. Bulong ni Bughaw sa tenga nito. Ang boses ay puno ng determinasyon. Pangako. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya ng panahon si Bughaw. Puno ng galit at isang bagong layunin, pinuntahan niya si Profesora Magsaysay sa opisina nito. Pumasok siya nang walang katok-katok. How dare you? Sigaw ni Magsaysay, nagulat. Alam ko na. Sabi ni Bughaw, ang boses ay malamig. Alam ko na ang ginawa mo kay Liwayway. Isang sandali ng takot ang dumaan sa mukha ni Magsaysay, ngunit mabilis niya itong napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Tumayo siya mula sa kanyang upuan,
Naglakad paikot sa kanyang lamesa at humarap kay Bughaw. Talaga? At ano naman ang gagawin mo? Isusumbong mo ako sa dean? Sa tatay mo? Tawa niya. Bata, wala kang ebidensya? Salita ng isang janitor laban sa isang respetadong propesor. Hahanap ako ng paraan, matigas na sabi ni Bughaw. Sige, subukan mo. Hamon ni Magsaysay. Lumapit pa ito sa kanya. Ang ngiti nito ay naging isang ngiting demonyo. Pero bago mo gawin yan, baka gusto mo munang malaman ang buong katotohanan, iho? Tinitigan niya si Bughaw, na parabang nagagalak sa sakit na idudulot ng kanyang mga susunod na salita. Tanungin mo ang mahal mong ama kung sino ang huling pumirma sa papeles ng pagpapatalsik sa kanya. Tanungin mo ang mahal mong ama. Ang mga salita ni Profesora Magsaysay ay umalingaw-ngaw sa isip ni Bughaw na parang isang basag na plaka. Nagpaulit-ulit. Hindi na siya sumagot. Tumalikod lang siya at naglakad palabas ng opisina. Ang mga kilos ay mekanikal. Ang isip ay manhid. Sa bawat hakbang niya palayo, mas lalong lumalakas ang isang nakakabinging ugong sa loob ng kanyang ulo. Hindi. Iyon ang sinisigaw ng isang bahagi ng kanyang isip. Ngunit may isa pang bahagi, isang mas madilim na bahagi, na matagal nang naghihinala sa kayang gawin ng kanyang ama, ang nagsasabing, posible. Minaneho niya ang kanyang sasakyan palabas ng campus na parang isang taong hinahabol ng demonyo. Ang mga pamilyar na gusali ay naging mga malalabong guhit na lang sa kanyang paningin. Wala siyang pakialam sa mga busina, sa mga taong napapatalon sa kanyang daraanan. Ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi, ang makarating sa opisina ng kanyang ama. Ang patunayang mali si Magsaysay o ang kumpirmahin ang pinakamatindi niyang kinatatakutan. Pagdating sa mansyon ng mga Alcantara, hindi niya ipinarada ng maayos ang sasakyan. Iniwan niya lang ito sa gitna ng driveway. Tumakbo siya papasok. Hindi pinansin ang mga katulong na bumabati sa kanya. Dumiretso siya sa isang silid na bihirang pasukin ng kahit sino ang pribadong aklatan at opisina ni Don Augusto. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parabang gusto nitong kumawala. Ang silid ay tahimik at amoy luma. Ang mga dingding ay napapalibutan ng matataas na estante ng mga libro. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Isang refleksyon ng pagkatao ni Don Augusto. Saan siya magsisimula? Ang mga lumang file. Nagsimula siyang buksan ang bawat cabinet, bawat drawer. Ang mga papeles ay nakaayos ayon sa taon. Hinanap niya ang folder na may markang PGM Board Matters, 10 years ago. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga dokumento. Mga minutes of the meeting, mga financial reports, mga proposal, mga bagay na wala siyang pakialam. Patuloy siya sa paghahanap. Mas mabilis, mas desperado. Nagkakalat na ang mga papel sa sahig. Nawawala na ang kaayusan ng silid. Kasabay ng pagguho ng natitira pa niyang pag-asa. At pagkatapos, sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles sa pinakalikod na bahagi ng isang bakal na cabinet, nakita niya ito. Isang manipis na folder na may simpleng label, Disciplinary Cases. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Ang unang pahina ay isang summary ng kaso. Case 004, B. Di Magiba, Liwayway A versus Magsaysay, Eloisa C. Accusation, plagiarism, and academic fraud. Nilipat niya ang pahina. Naroon ang mga pekeng ebidensya na sinasabi ni Liwayway, ang mga pekeng email, ang mga testimonya, ang rekomendasyon ng komite, recommendation, immediate dismissal, and revocation of tenure. At sa huling pahina, ang pahinang babago sa lahat, ang final decision form
ng Pamantasang Ginto ng Maynila. Isang opisyal na dokumento na nagpapatibay sa desisyon ng komite. Sa ibaba nito ay may mga espasyo para sa pirma ng mga miyembro ng Board of Trustees. Isa-isa niyang tiningnan ang mga pangalan at ang mga pirma sa ibabaw nito. Mga pangalang pamilyar sa kanya. At sa pinakahuling linya, sa ilalim ng titulong Chairman of the Board, nakita niya ito, isang pirma. Isang pirma na kabisado niya simula pa noong bata siya. Isang pirma na nakita na niya sa hindi mabilang na mga tseke, kontrata at sa report card niya. Ang matikas, matalim at walang pagkakamaling sulat kamay ng kanyang ama. Augusto R. Alcantara. Nabitiwan ni Bughaw ang folder. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang ugong sa kanyang ulo ay nawala. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang naglaho. At napaluhod siya sa gitna ng nagkalat na mga papel. Ang hangin sa kanyang baga ay naubos. Ang ama niya. Ang taong nag-utos sa kanya na matuto ng pagpapakumbaba mula kay Liwayway. Ang taong nagparusa sa kanya sa pamamagitan ng paglapit sa kanya sa babaeng ito, ay siya rin palang ang taong sumira sa buhay nito. Ang lahat ay kasinungalingan, isang malupit, nakakasukang laro. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon, nakatitig sa kawalan. Ang tanging alam niya ay ang sakit. Isang sakit na mas matindi pa sa kahit anong pisikal na sakit. Ang sakit ng katotohanan, ang sakit ng pagkakanulo. Anong ginagawa mo dito? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Ang boses na iyon, ang boses ng kanyang ama. Dahan-dahan, nag-angat ng tingin si Bughaw. Nakatayo si Don Augusto sa may pintuan, ang mukha ay hindi mabasa. Nakita nito ang nagkalat na mga papel, ang bukas na folder, at ang itsura ng pagkawasak sa mukha ng kanyang anak. Alam na niya. Tumayo si Bughaw. Ang mga binti ay nanginginig. Pinulot niya ang huling pahina ng dokumento, ang pahinang may pirma. Naglakad siya palapit sa kanyang ama. Ang bawat hakbang ay mabigat. Itinaas niya ang papel. Ang kamay niya ay nanginginig sa galit at pighati. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang boses ay isang desperadong bulong. Bakit, itay? Walang emosyon sa mukha ni Don Augusto. Tiningnan lang nito ang papel. Pagkatapos ay ang anak. Bakit? Ulit ni Bughaw, mas malakas na ngayon. Ang boses ay basag. Alam mo sa simula pa lang at ipinadala mo pa rin ako sa kanya. Para ano? Para paglaruan kaming dalawa? Para saktan kaming dalawa? Ang katahimikan ni Don Augusto ang nagsilbing kumpirmasyon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng paggalang, takot, at kahit anong natitirang pagmamahal ni Bughaw para sa kanyang ama ay naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas malala pa sa galit, pagkasuklam. Umalis si Bughaw sa mansyon ng walang lingon-likod. Ang mga tanong niya ay nanatiling walang sagot. Ang nakita lang niya sa mga mata ng kanyang ama ay isang malamig na katahimikan, isang pader na mas matibay pa kaysa sa pader ng kanilang mansyon. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Hinahayaan ang mga gulong na dalhin siya kung saan man. Ang galit at sakit sa kanyang dibdib ay naghahalo. Lumilikha ng isang bagyo sa kanyang kalooban. At kasabay ng bagyo sa loob niya, ang langit ay nagsimula na ring umiyak. Bumuhos ang malakas na ulan. Hinahampas ang windshield ng kanyang sasakyan na para bang nakikidalamhati sa kanyang nararamdaman. Isa lang ang pangalang paulit-ulit na sinasambit ng kanyang isip, Liwayway. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang sabihin dito ang totoo, kahit gaano kasakit. Kahit alam niyang ito na marahil ang wawasak sa anumang namamagitan sa kanila, utang niya dito ang katotohanan. Ipinunta niya ang sasakyan sa tapat ng paupahan ni Liwayway. Bumaba siya.
Hindi na inalintana ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanyang damit at buhok. Tumakbo siya papunta sa pinto nito at kumatok ng malakas. "Liway! Liway, buksan mo to! Please!" Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa lamig at sa bigat ng kanyang daladala. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Iniluwa nito si Liwayway, ang mukha ay nag-aalala. "Bughaw? Anong nangyari sa'yo? Basang-basa ka." Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ito ang babaeng nagturo sa kanya kung paano mabuhay muli. Ang babaeng binigyan niya ng pangakong babawiin ang lahat. Isang pangako ngayon ay abo na lang. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng pagkatalo. Bughaw. Hindi na niya napigilan ang sarili. Hinila niya ito palabas sa ulan. Doon, sa gitna ng malakas na buhos ng langit, sa harap ng nagtatakang mukha ni Liwayway, lumuhod siya. Ang prinsipe ng mga Alcantara, nakaluhod sa putikan sa harap ng isang babaeng minsan niyang hinamak. "Patawarin mo ako, Liway." Sabi niya, ang mga luha ay humahalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. "Patawarin mo ako." "Anong sinasabi mo?" "Tumayo ka dyan, bughaw," sabi ni Liwayway. Sinusubukang itayo siya. Ngunit masyadong mabigat ang katawan ni Bughaw. Masyadong mabigat ang kanyang pagsisisi. "Hindi, kailangan mong malaman," sabi niya. Tumingala kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ang taong pumirma sa desisyon para tanggalin ka, 10 taon na ang nakalipas. Ang taong nagbigay ng huling hatol para sirain ang buhay mo. Huminto siya, hirap na hirap bigkasin ang mga salita. "Bughaw, ano ba yon? Ang tatay ko, Liway?" Bulong niya. "Ang tatay ko ang may gawa." Isang kulog ang dumagundong, kasabay ng pagsabog ng katotohanan sa hangin. Natigilan si Liwayway. Ang mga kamay niyang nakahawak kay Bughaw ay unti-unting bumitaw. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay ng isang blankong ekspresyon. Umiling siya. Hindi totoo yan." "Totoo, Liway. Nakita ko ang pirma niya," sabi ni Bughaw. Ang boses ay desperado. Kaya pala ipinadala niya ako sa'yo. Isa lang itong laro para sa kanya." Isang malupit na laro. Tumingin si Liwayway sa kawalan. Ang ulan ay malayang bumabagsak sa kanyang mukha, ngunit tila hindi na niya ito nararamdaman. Hindi ang ama ni Bughaw ang inisip niya. Hindi ang pirma, kundi ang lahat ng nangyari sa kanila. Ang mga gabi sa rooftop, ang mga aralin, ang mga tawanan, ang halik, lahat ba iyon ay bahagi ng isang laro? Lahat ba iyon ay isang malaking kasinungalingan? Ang sakit na naramdaman niya noong araw na iyon sa labi, ang sakit na naramdaman niya 10 taon na ang nakalipas, wala iyon kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Isang sakit na tila unti-unting pumupunit sa kanyang kaluluwa. Hindi siya galit kay Bughaw. Naaawa siya dito. Naaawa siya sa kanilang dalawa. Mga laruan lamang pala sila sa kamay ng isang makapangyarihang tao. "Liway, magsabi ka ng kahit ano. Magalit ka, sampalin mo ako, pero huwag kang manahimik ng ganyan." Pagmamakaawa ni Bughaw. Dahan-dahang ibinaba ni Liwayway ang kanyang tingin. Tinitigan niya si Bughaw na nakaluhod pa rin sa kanyang harapan. Ang binatang nagbigay sa kanya ng pag-asa, ang binatang nagpaalala sa kanya kung sino siya talaga. Ang binatang konektado sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan. "Tumayo ka na, Bughaw," sabi niya. Ang boses ay walang buhay, walang emosyon. "Liway, umalis ka na," sabi niya. Mas mariin. "Please, iwanan mo na ako." Ang bawat salita ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Bughaw. Hindi kita iiwan," sabi niya. "Kailangan." Sagot ni Liwayway. Tumingin siya sa mga mata ni Bughaw.
At sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, ang mga mata niya ay sarado na para sa kanya. Tapos na tayo, Bughaw. Hindi kailanman dapat nagsimula. Tumalikod si Li Weiwei. Pumasok siya sa loob ng kanyang kwarto at isinara ang pinto. Iniwan si Bughaw na nakaluhod. Mag-isa, sa gitna ng walang tigil na ulan. Narinig ni Bughaw ang paglak ng pinto. Isang tunog ng katapusan. Kinabukasan, ang ulan ay tumila na. Ngunit ang bigat sa hangin ay naroon pa rin. Pumasok si Liwayway sa PGM. Ang mga mata ay maga, ang puso ay mabigat. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang bumalik sa mundong pilit niyang ginawang normal. Ngunit pagdating niya sa service area, isang supervisor ang sumalubong sa kanya. May hawak na isang puting sobre. Liwayway dimagi ba? Sabi ng lalaki. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pinapasabi ng management na ito na ang huli mong araw. Ano po? Terminated ka na. Effective immediately. Sabi ng supervisor. Iniabot ang sobre. Utos galing sa itaas. Isang miyembro daw ng board. Nagreklamo. Binuksan ni Liwayway ang sobre. Sa loob, isang formal na liham ng pagpapatalsik, walang malinaw na dahilan. Tanging ang mga salitang company policy at restructuring. Napatingin siya sa paligid. Sa mga walis, sa mga timba, sa unipormeng suot niya. Ang huling bagay na kumakapit sa kanya sa mundong ito, ang huling piraso ng kanyang pagiging invisible, ay kinuha na rin sa kanya. 10 taon na ang nakalipas, tinanggalan siya ng pangarap. Ngayon, tinanggalan na rin siya ng kanlungan. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang pupuntahan. Nawala na sa kanya ang lahat. Muli, ang balita ng pagkatanggal ni Liwayway sa trabaho ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Nakarating ito kay Bughaw hindi mula sa isang opisyal na anunsyo, kundi mula sa mga bulong-bulungan ng mga empleyado ng universidad. Kawawa naman daw yung janitor. Biglang sinisante, wala man lang daw abiso. Ang lupit, may nagagalit daw na big boss sa taas. Bawat salitang naririnig niya ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Isang tao lang ang may kapangyarihan at kalupitan para gawin iyon, ang kanyang ama. Ito ang huling ganti, ang huling pagpapakita ng kapangyarihan, ang paraan ni Don Augusto para sabihing, ako ang masusunod, ako ang laging panalo. Agad na pinuntahan ni Bughaw ang paupahan ni Liwayway. Ngunit ang kanyang pagmamadali ay sinalubong lamang ng isang nakakandadong pinto at isang bintanang walang laman. Sinilip niya sa loob. Wala na ang iilang gamit nito. Malinis na ang kwarto, na para bang walang sinumang tumira doon. Nakaalis na siya. Naglaho na parang bula. Manong, yung babaeng nakatira dito, saan po nagpunta? Tanong niya sa isang matandang nagwawalis sa kabilang bahay. Nagkibit balikat lang ang matanda. Hindi ko alam, iho. Kaninang madaling araw pa umalis. May dalang isang bag. Mukhang hindi na babalik. Isang bag. Ang buong buhay ni Liwayway, kasya sa isang bag. Ang realisasyon ay tila isang malaking batong dumagan sa dibdib ni Bughaw. Umuwi siya sa mansyon. Hindi nadala ang nag-aalab na galit ng nakaraan. Sa halip, ang dala niya ay isang nakakalamig na pakiramdam ng kawalan. Isang pagtanggap sa katotohanang natalo na siya, natalo na sila. Naabutan niya ang kanyang ama sa sala, nagbabasa ng dyaryo, umiinom ng kape, na para bang isang ordinaryong araw lang, na para bang hindi ito wasak na wasak ng 2 buhay. Pinatanggal mo siya, sabi ni Bughaw. Hindi ito isang tanong, isa itong pahayag. Hindi nag-angat ng tingin si Don Augusto. Inilalayo lang kita sa kapahamakan. Distraction? Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Bughaw. Siya ang nag-iisang totoong bagay sa buhay ko sa loob ng maraming taon. At sinira mo yon. Sinira mo siya. Sa wakas, ibinaba ni Don Augusto ang dyaryo.
Tinitigan niya ang anak. Walang pagsisisi sa mga mata nito, tanging isang malamig at matigas na determinasyon. Ginawa ko lang ang kailangan para protektahan ka, para protektahan ang pangalan natin. Ang pangalan natin? Umiling si Bughaw. Ang pangalang yan? Wala na itong halaga sa akin. Isa na lang itong sumpa. Tumayo si Bughaw para umalis. Saan ka pupunta? Tanong ng ama. Kahit saan. Sagot ni Bughaw. Kahit saan. Basta malayo sa'yo. Nagkulong si Bughaw sa kanyang kwarto. Ang kwartong dati puno ng mga mamahaling laruan at gadgets, ngayon ay parang isang kulungan. Tumingin siya sa paligid. Ang malawak na bintana na tanaw ang buong syudad. Ang malambot na kama. Ang mga damit na libo-libo ang halaga. Lahat ng ito ay nabili ng pera at kapangyarihan na siyang sumira sa babaeng mahal niya. Naramdaman niya ang matinding pagkasuklam. Pagkasuklam sa sarili. Pagkasuklam sa kanyang pagiging isang alkantara. Sa isang sulok ng kanyang mesa, nakita niya ang librong ibinigay sa kanya ni Liwayway noong kaarawan niya. Isang simpleng libro ng mga tula. Hindi niya ito pinansin noon. Ngayon, kinuha niya ito at binuklat. Mula sa pagitan ng mga pahina, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog. Isang resibo mula sa Kape Bahaghari. At sa likod nito, may isang salitang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Liwayway. Salamat. Napahigpit ang hawak ni Bughaw sa papel. Salamat. Nagpapasalamat pa rin siya. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ng pamilya niya. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Bughaw. Napasandal siya sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig, at doon, sa katahimikan ng kanyang marangyang kulungan, umiyak siya. Umiyak siya para kay Liwayway. Umiyak siya para sa sarili. Umiyak siya para sa pag-ibig na ipinagkait sa kanila. Habang nakaupo sa sahig, napatingin siya sa isang mamahaling florera na palamuti sa kanyang kwarto. Isang regalo mula sa kanyang ama. Isang simbolo ng kanilang yaman. Puno ng galit at sakit. Kinuha niya ito at ibinato ng buong lakas sa pader. Ang tunog ng nababasag na porselana ay umalingaw sa buong silid. Ang mga piraso nito ay kumalat sa sahig, matatalas at pira-piraso. Katulad ng kanyang puso. Katulad ng buhay ni Liwayway, nakatitig lang siya sa mga basag na piraso. Ang mga abo ng isang magandang bagay. Basura ka nun, basura ka pa rin ngayon. Naalala niya ang mga salita ni Magsaysay. Iyon ang tingin ng mundo kay Liwayway. Isang basag na bagay. Isang basurang itinatapon na lang, pero hindi. Para sa kanya, si Liwayway ay hindi basura. Siya ang pinakamahalagang bagay na nawala sa kanya. Tumayo si Bughaw. Naglakad siya papunta sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang mga mata ay namumugto. Ang mukha ay puno ng pagkatalo. Hindi na niya kilala ang taong nasa salamin. Ang rebeldeng prinsipe ay nawala na. Ang natira ay isang durog na lalaki. Ngunit habang nakatitig siya sa kanyang sariling mga mata, sa gitna ng mga abo ng kanyang pagkatao, isang kislap ang nagsimulang sumibol. Isang maliit na baga. Hindi pa tapos ang laban. Maaaring kinuha ng kanyang ama ang trabaho ni Liwayway. Ang kaalamang ibinigay ni Liwayway sa kanya. Ang kakayahang mag-isip. Ang kakayahang lumaban. At mayroon pa siyang isang bagay na hindi kontrolado ng kanyang ama. Ang kanyang trust fund. Ang perang iniwan sa kanya ng kanyang lola. Isang perang hindi magagalaw ni Don Augusto. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong hindi na nagmula sa galit o pagre-rebelde, kundi sa isang malinaw at matatag na layunin. Tumingin siyang muli sa mga basag na piraso sa sahig. Mula sa mga abo, may babangon. Mula sa pagkawasak, may itatayo siyang bago. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Liwayway. At para sa lahat ng mga tulad niyang itinuring na basag at walang halaga. Kinabukasan,
Isang bagong bughaw alkantara ang lumabas mula sa kanyang kwarto. Ang bakas ng luha ay naroon pa rin sa kanyang mga mata, ngunit napalitan na ito ng isang bakal na determinasyon. Hindi na siya ang rebelding nagwawala. Isa na siyang sundalong papasok sa isang giyera. Ang una niyang ginawa ay tawagan ang bangkong namamahala sa kanyang trust fund. Walang tanong-tanong, inilipat niya ang malaking porsyento ng laman nito sa kanyang personal na account. Ang perang iyon, na dati ginagastos lang niya sa mga luho, ay mayroon ng mas mataas na layunin. Ang pangalawa niyang ginawa ay hanapin ang mga basura ng pamantasang ginto ng Maynila. Pinuntahan niya ang mga estudyanteng palaging nasa bingit ng pagka-kick out, ang mga artist na sinasabihang walang kinabukasan sa kanilang sining, ang mga aleta na natanggalan ng scholarship dahil sa isang injury, ang mga working students na hirap pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Lahat sila, mga taong may potensyal, ngunit minamaliit at isinasantabi ng sistema. Inipon niya sila sa isang lumang warehouse na pag-aari ng isang kaibigan. "Bakit mo kami tinipon dito, Alcantara?" tanong ang isa. "Gagawa ka ba ng bagong fraternity ng mga bagsakin?" Tumayo si Bughaw sa kanilang harapan. Walang arogansya sa kanyang tindig, tanging sinseridad. "Tinipon ko kayo dito dahil pare-pareho tayo." Simula niya. "Lahat tayo ay minsan nang sinabihan ng sistemang ito na hindi tayo sapat, na kulang tayo, na basura tayo." Isang bulungan ang kumalat sa grupo. Tinamaan sila sa sinabi niya, pero paano kung mali sila? Pagpapatuloy ni Bughaw, paano kung ang problema ay hindi tayo, kundi ang sistema mismo? Isang sistema na mas pinapahalagahan ang grado kaysa sa pagkatuto. Ang pagsunod kaysa sa pagtatanong, kinuwento niya sa kanila ang tungkol sa isang guro. Isang gurong hindi nagturo ng mga formula, kundi nagturo kung paano mag-isip. Isang gurong tinanggalan ng lahat, ngunit hindi nawalan ng karunungan. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Liwayway, ngunit ang kanyang paghanga at respeto para dito ay ramdam na ramdam sa bawat salita. "Plano kong magtayo ng isang lugar," sabi ni Bughaw. Ang boses ay puno ng kombiksyon. "Isang lugar na malayo sa pressure ng PGM. Isang lugar kung saan libre ang pag-aaral, kung saan ang bawat tanong ay mahalaga, kung saan tutulungan natin ang isa't isa na matuto, hindi para sa grado, kundi para sa ating mga sarili. Isang lugar kung saan ang mga basura ay maaaring maging ginto." "At anong ipapangalan natin sa lugar na yan?" tanong ng isang babae mula sa likod. Ngumiti si Bughaw. "Dungawan ng pag-asa. Ang bintana ng pag-asa. Sa simula, may pag-aalinlangan, ngunit nang ipakita ni Bughaw ang kanyang bank account, ang plano para sa isang maliit na gusaling paupahan malapit sa unibersidad, at ang kanyang hindi matitinag na determinasyon, unti-unting nakuha niya ang kanilang tiwala. Sa mga sumunod na linggo, ang grupo ay naging isang pamilya. Magkakasama nilang nilinis at inayos ang inupahang gusali. Isang estudyanteng arkitektura ang gumawa ng disenyo. Ang mga artist ang nagpinta ng mga mural sa pader. Lahat ay nagtulong-tulong. Ang pera ni Bughaw ang naging puhunan, ngunit ang kanilang pawis at pag-asa ang naging pundasyon ng Dungawan. Habang itinatayo ang kanilang munting kanlungan, si Bughaw naman ay may sariling misyon. Ang hanapin si Liwayway. Hindi ito naging madali. Nagtanong-tanong siya sa mga dati nitong kasamahan. Nagpunta siya sa mga pampublikong aklatan. Walang nakakaalam kung nasaan ito. Hanggang isang araw, may naalala siya. Ang Kape Bahaghari, ang kanilang tagpuan. Pinuntahan niya ang coffee shop. Nagbaka sakali. At doon, sa likod ng counter, naghuhugas ng mga tasa. Nakita niya ito. Mas payat si Liwayway. Mas malalim ang pagod sa kanyang mga mata. Ngunit naroon pa rin siya. Buhay. Lumalaban. Nagkunwari siyang isang ordinaryong customer. Umupo siya sa isang sulok kung saan hindi siya agad makikita. Pinanood niya ito.
Ang bawat kilos niya ay mabagal, mekanikal. Ang kislap na minsan niyang nakita sa mga mata nito ay wala na. Napalitan ito ng isang blankong pagtanggap sa kapalaran. Nang sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon, nilapitan niya ito. Liway. Tawag niya. Mahina. Napalingon si Liwayway. Sa isang iglap, nakita ni Bughaw ang lahat sa kanyang mga mata. Gulat, sakit, takot, at isang maliit, halos hindi makitang kislap ng pangungulila. Anong ginagawa mo dito, Bughaw? Tanong niya. Lumingon agad sa paligid. Natatakot na baka may makakita sa kanila. Kailangan kitang makausap. Dinala niya ito sa labas, sa isang eskinita sa likod ng coffee shop. Umalis ka na, Bughaw. Baka mapahamak ka pa. Sabi ni Liwayway, hindi makatingin sa kanya. Hindi ako aalis. Matigas na sabi ni Bughaw. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya humingi ng tawad. Iba na ang kanyang pakay. Liway, may itinayo ako. Kaming mga estudyanteng itinakwil ng sistema. Sabi niya, isang maliit na lugar kung saan libre ang pagkatuto. Tinawag namin itong dungawan ng pag-asa. Sa wakas, tumingin sa kanya si Liwayway. Pero kulang kami. Pagpapatuloy ni Bughaw, mayroon kaming lugar. Mayroon kaming mga pangarap. Pero wala kaming gabay. Wala kaming guro. Kinuha niya ang isang susi mula sa kanyang bulsa. Isang simpleng susi. Inilahad niya ito kay Liwayway. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako o ang pamilya ko. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin. Sabi ni Bughaw, ang bawat salita ay puno ng sinseridad. Ang hinihiling ko lang, bumalik ka sa pagtuturo. Huwag mong hayaan na sila ang manalo, Liway. Huwag mong hayaan na kunin nila sa'yo ang nag-iisang bagay na bumubuhay sa kaluluwa mo. Tinitigan ni Liwayway ang susi sa palad ni Bughaw. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang simbolo, isang paanyaya, isang panganib. Kailangan ka nila, sabi ni Bughaw. Huminga siya ng malalim at idinugtong ang mga salitang nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kailangan kita. Nanginginig na inabot ni Liwayway ang susi. Ang malamig na metal ay dumampi sa kanyang balat. Tumingin siya kay Bughaw. Ang mga mata nito ay nagsusumamo. Hindi para sa pag-ibig, kundi para sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga kamay. Mga kamay na puno ng kalyo, mula sa paghuhugas ng plato, mula sa paghawak ng walis. Mga kamay na minsay humawak ng tsalk at mga libro. Ang pagtanggap sa susing ito ay pagtanggap sa panganib, pagtanggap sa posibleng sakit, ngunit ang pagtanggi dito ay tuluyan ng pagtalikod sa kung sino talaga siya. Ano ang pipiliin niya? Ang kaligtasan sa dilim o ang panganib sa pagbabalik sa liwanag? Ang paghawak ni Liwayway sa susi ay hindi lang isang simpleng pagtanggap. Ito ay isang deklarasyon, isang desisyong talikuran ang takot at muling yakapin ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang pagdating sa dungawan ng pag-asa, isang mainit na pagsalubong ang sumalubong sa kanya. Ang mga estudyanteng dati mga estranghero lang na nakikita niya sa pasilyo ng PGM ay ngayon ay nakangiti sa kanya. Ang mga mata ay puno ng paggalang at pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman niyang kabilang siya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang dungawan ay hindi lang naging isang lugar ng pag-aaral. Ito ay naging isang tahanan. Ang kanyang mga klase ay ginaganap hindi sa loob ng 4 na sulok ng silid, kundi sa mga bilog na usapan sa sahig, sa mga debate sa ilalim ng puno sa maliit na hardin, at sa mga praktikal na proyekto na tumutulong sa kanilang komunidad. Hindi niya tinuruan ang mga estudyante ng mga sagot. Tinuruan niya silang magmahal sa pagtatanong. Ang balita tungkol sa underground school na pinamumunuan ng isang misteryosong henyo at pinupondohan ng nag-iisang anak ni Don Augusto Alcantara ay mabilis na kumalat. Naging usap-usapan ito hindi lang sa PGM, kundi pati na rin sa ibang unibersidad.
Maraming mga estudyanteng nakakaramdam ng pagkasakal sa tradisyonal na sistema ang nagsimulang dumalaw, makinig at sumali. Ang maliit na bintana ng pag-asa ay unti-unti nang nagiging isang malaking pintuan at ang liwanag na nagmumula rito ay nagsimulang makasilaw sa mga taong nasa dilim. Si Profesora Magsaysay ay hindi nagustuhan ang kanyang nababalitaan. Ang pagbangon ni Liwayway ay isang personal na insulto. Ginamit niya ang kanyang impluwensya para siraan ang Dungawan. Tinawag itong isang pugad ng mga rebelde at isang institusyong walang kredibilidad. Ngunit ang kanyang mga paninira ay lalo lamang nagpaapoy sa interes ng publiko, lalo na ng media. Isang batang idealistikong reporter mula sa isang online news outlet ang nagpasyang alamin ang katotohanan. Pumunta siya sa Dungawan, hindi para manghusga, kundi para makinig. Nakita niya ang sigla sa mga mata ng mga estudyante. Narinig niya ang lalim ng talino ni Liwayway at naramdaman niya ang sinseridad sa puso ni Bughaw. Ang kanyang isinulat na artikulo na may pamagat na Ang Dungawan kung saan ang pagkatuto ay may kaluluwa ay naging viral. Dahil dito, nagpasya sina Bughaw at Liwayway na oras na para harapin ang lahat. Nag-organisa sila ng isang maliit na press conference, isang open house para sa lahat ng gustong makita kung ano talaga ang Dungawan ng pag-asa. Dumating ang araw. Ang maliit na gusali ay napuno ng mga reporter, mga blogger, mga edukador, at mga kuryosong estudyante. Naroon din si Profesora Magsaysay, nakaupo sa likod, handang maghasik ng lagim. At sa kanyang opisina, nanonood sa live stream si Don Augusto Alcantara, ang mukha ay hindi matinag. Unang nagsalita si Bughaw. Ikinuwento niya ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang rebeldeng walang direksyon hanggang sa paghahanap ng layunin sa tulong ng Dungawan. Pagkatapos, si Liwayway na ang tumayo sa harap. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. 10 taon, simula niya, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. 10 taon akong nanahimik. 10 taon akong nagtago sa anino ng takot at kahihiyan. Ngayon, oras na para magsalita. Ikinuwento niya ang kanyang nakaraan. Hindi na bilang isang biktimang umiiyak, kundi bilang isang survivor na nagpapatotoo. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ninakaw na pananaliksik. Hindi binabanggit ang pangalan ni Magsaysay, ngunit malinaw kung sino ang kanyang tinutukoy. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nagsimulang mamula ang mukha ni Magsaysay. Hindi ko ito sinasabi para maghiganti. Pagpapatuloy ni Liwayway. Sinasabi ko ito dahil ang nangyari sa akin ay isang sintomas ng isang mas malaking sakit sa ating sistema. Isang sistema na mas pinapahalagahan ang pangalan kaysa sa katotohanan, ang reputasyon kaysa sa integridad. Kasungalingan! Isang boses ang sumigaw mula sa likod. Tumayo si Profesora Magsaysay. Ito ay paninirang puri. Wala kang ebidensya. Ngumiti si Liwayway. Isang malungkot ngunit matatag na ngiti. Wala nga, dahil sinira na nila ang lahat ng ebidensya noon. Akala ng lahat, doon na magtatapos ang lahat. Salita laban sa salita. Ngunit bigla, isang babae ang tumayo mula sa hanay ng mga manonood. Siya si Dr. Amelia Reyes, isang matandang propesora mula sa PGM, isa sa mga dating kasamahan ni Liwayway at Magsaysay. Sa loob ng 10 taon, binabagabag siya ng kanyang konsensya. Meron akong ebidensya. Lahat ay napatingin sa kanya. Namilog ang mga mata ni Magsaysay sa takot. 10 taon na ang nakalipas, sabi ni Dr. Reyes. Ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Bago pa man ang iskandalo, ipinabasa sa akin ni Eloisa ang isang draft ng kanyang research. At bago pa noon, ipinabasa na rin sa akin ni Liwayway ang sa kanya. Itinago ko ang mga orihinal na email
At ang mga soft copy ng mga draft na iyon, dahil alam kong may mali, inilabas niya ang isang USB flash drive. Narito ang lahat. Ang mga timestamp ng email, ang mga orihinal na file, ang katotohanan, isang kaguluhan ang sumabog sa silid. Ang mga reporter ay nagsuguran palapit kay Dr. Reyes at kay Magsaysay. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. Si Profesora Magsaysay, na cornered at walang matakbuhan, ay napasigaw na lang sa galit at pagkatalo. Ang maskara ng kanyang pagiging respetado ay tuluyan ng gumuho, inilalantad ang tunay niyang anyo sa harap ng buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang mga mata ni Bughaw at Liwayway. Isang tingin ng tagumpay, isang tingin ng pasasalamat, habang pinapanood ni Don Augusto ang pagguho ng mundo ni Magsaysay sa screen ng kanyang computer. Isang bagay ang nagbago sa kanyang mukha. Ang bakal na pader ay unti-unting nagkaroon ng lamat. Nakita niya ang tatag ni Liwayway. Nakita niya ang determinasyon ng kanyang anak. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang pagkakamali sa kanyang mga desisyon. Nang medyo humupa na ang kaguluhan, kinuha muli ni Liwayway ang mikropono. Tumingin siya ng diretso sa isang kamera na nagla-livestream na para bang kinakausap niya ang bawat isang taong nakakaramdam ng kawalang pag-asa. Ang dungawan ng pag-asa ay hindi lamang isang gusali. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ito ay isang ideya na ang bawat isa sa atin, gaano man tayo kaliit o gaano man kadalas tayong ituring na walang halaga, ay may kakayahang matuto, magbago, at lumikha ng sarili nating liwanag. Tumingin siya sa mga estudyante sa kanyang paligid. Ang kaalaman ay hindi pag-aari ng iilan. Ito ay para sa lahat. Ilang buwan ang lumipas mula sa araw na iyon, na yumanig sa mundo ng akademya. Ang katotohanan, sa tulong ng ebidensyang inilabas ni Dr. Reyes at ng sigaw ng publiko, ay nanaig ang pamantasang ginto ng Maynila. Sa gitna ng matinding kahihiyan, ay walang nagawa kundi ang maglabas ng isang formal na public apology para kay Liwayway de Magiba. Ang kanyang pangalan ay nilinis. Ang kanyang mga titulo at karangalan ay isinauli. Si Profesora Magsaysay ay hindi lang tinanggal sa universidad, kundi naharap din sa mga kasong sibil at kriminal. Ang hustisya, bagamat 10 taong naantala, ay nakamit din sa wakas. Dumagsa ang mga alok para kay Liwayway. Mga imbitasyon para maging dean sa iba't ibang universidad. Mga alok para pamunuan ang mga research department. Mga kontrata para magsulat ng libro. Ang mundong minsang nagtakwil sa kanya ay ngayon ay nakaluhod sa kanyang paanan, ngunit tinanggihan niya ang lahat ng ito. Dahil ang tahanan niya ay hindi na sa mga toreng gawa sa ivory, kundi sa isang maliit na gusali kung saan ang pag-aaral ay may puso ang kanyang dungawan. Isang hapon, habang nagtuturo si Liwayway sa ilalim ng puno sa hardin ng dungawan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat. Mula rito, bumaba si Don Augusto Alcantara. Mag-isa, hindi na siya ang hari na nakita ni Bughaw sa opisina. May bahid ng pagod at pagsisisi na sa kanyang mukha. Hindi siya pumasok. Tumayo lang siya sa labas ng bakod. Pinapanood ang klase ni Liwayway. Pinapanood niya ang paraan ng pagtuturo nito, puno ng pasyon. Pinapanood niya ang mga estudyanteng nakikinig, puno ng respeto at paghanga. At pinanood niya ang kanyang anak, si Bughaw, na nakaupo sa damuhan kasama ng ibang mga estudyante, hindi bilang isang Alcantara, kundi bilang isang kapantay, nakikinig at natututo, walang salitang namutawi. Dahan-dahang lumapit si Don Augusto sa donation box na nakalagay sa labas ng gate. Mula sa kanyang coat, kumuha siya ng isang sobre at tahimik na inihulog ito sa loob. Pagkatapos, tumalikod na siya at umalis. Nang buksan ni Bughaw ang sobre kalaunan,
Nakita niya ang isang tseke na may napakalaking halaga, sapat para bumili ng buong gusali at lupa ng Dungawan. Walang nakasulat na kahit ano, tanging ang pirma lang ng kanyang ama. Hindi ito paghingi ng tawad, ngunit ito ay isang simula. Nang gabing iyon, umuwi si Bughaw sa mansyon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Naabutan niya ang kanyang ama sa aklatan, sa parehong silid kung saan nagsimula ang kanilang pinakamalaking hidwaan. Salamat sa tseke, simula ni Bughaw. Tumingin si Don Augusto sa kanyang anak, ang Dungawan. Ito ba ang gusto mong gawin sa buhay mo? Opo, matatag na sagot ni Bughaw. Ito ang magiging pamana ko. Hindi ang mga building na may pangalan natin, kundi ang mga buhay na mababago natin. Isang mahabang katahimikan. Sa wakas, tumango si Don Augusto. Isang pagtanggap, isang paggalang, ang iyong ina. Ang kung nabubuhay siya, magiging proud siya sa'yo. Sabi ng matanda, ang boses ay bahagyang nanginginig. At sa mga salitang iyon, nagsimulang maghilom ang sugat sa pagitan ng mag-ama. Ang huling eksena ay naganap sa Dungawan ng Pag-asa. Gabi na. Ang mga ilaw ay nakasindi, nagbibigay ng isang mainit at kaaya-ayang liwanag. Ang mga estudyante ay nagsiuwian na. Tanging sina Bughaw at Liwayway na lang ang natira. Nakatayo sa harap ng malaking bintana sa ikalawang palapag, tanaw ang tahimik na kalsada. Inalok nila akong bumalik sa PGM. Sabi ni Liwayway, binabasag ang katahimikan. Gusto nilang pamunuan ko ang buong College of Education. At anong sinabi mo? Tanong ni Bughaw. Kahit alam na niya ang sagot. Ngumiti si Liwayway. Sinabi kong narito na ang tahanan ko. Humarap siya kay Bughaw. Ang pagod at sakit sa kanyang mga mata ay tuluyan nang nawala. Napalitan ito ng kapayapaan at ng isang pagmamahal na hindi na kailangang itago. Salamat Bughaw, sabi niya. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin kahit noong ako mismo ay hindi na nagtitiwala sa sarili ko. Hindi ako ang dapat pasalamatan, sagot ni Bughaw. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Ikaw ang nagligtas sa akin, Liway. Ipinakita mo sa akin na ang halaga ko ay hindi nasa apelyido ko, kundi nasa mga gagawin ko. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Liwayway. Pinalaki ako ng tatay ko para maging tagapagmana, pero tinuruan mo ako kung paano maging tao. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi na ito isang halik ng pangungulila o desperasyon. Ito ay isang halik ng katiyakan, ng kapayapaan, at ng isang pangako ng isang bagong simula, isang bagong umaga. Habang magkayakap sila sa harap ng bintana ng Pag-asa, tiningnan ni Bughaw ang babaeng nagpabago sa kanyang mundo. Ang babaeng nagdala ng liwanag sa kanyang kadiliman. Ikaw ang liwayway ng buhay ko, bulong niya. At sa ilalim ng tahimik na mga bituin, sa kanilang munting santuaryo, sa wakas ay nahanap ng dalawang pusong minsay durog at nawawala ang kanilang walang hanggan. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpapatunay na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa at maging liwanag para sa iba. Ang aral ng kwento ni Bughaw at Liwayway ay simple lamang. Sa bawat paglubog ng araw ng pagkabigo, laging may nag-aabang na bagong liwayway ng pag-asa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming channel. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nabilib kayo sa katatagan ni Liwayway at sa pagbabago ni Bughaw, ano pa po ang kwentong gusto ninyong marinig? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto nyo ba ng kwento ng pag-ibig na may halong kababalaghan? O isang kwento ng pamilyang pinaghiwalay ng tadhana? Sabihin nyo lang po at aming pagbibigyan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like. I-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button
para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Muli, ako po ang inyong lingkod. Nag-iiwan ng isang paalala. Anuman ang dilim ng gabi, laging sisikat ang araw. Hanggang sa muli, paalam.